Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanes. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa unang balita, 3 suspect ang timbog sa ikinasang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa Parañaque City. Ito ay nagresulta rin sa pagkakasabat sa mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng shabu. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Justin Mamolo. Arestado ang 3 drug suspect matapos mahuli sa ikinasang bypass operation sa Parañaque City pasado alas 11 ng gabi noong December 8, 2023. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit NCR sa pamumuno ni Police Colonel Joseph Ian S. Lofranco, SOU Commander kasama ang IFLD PDEG, PDEG Regional Office NCR at ang Police Substation 6 Parañaque City Police Station. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang humigit kumulang 1.8 na kilo ng halaga ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 12,240,000 pesos, bypass money, cellphone, plastic pack na may foreign markings, paper bag at weighing scale. Kinilala ni Police Colonel Junicio B. Bartolome Jr., Acting Director PDEG, ang mga naarestong suspect na sina alias Datu, 35 years old, alias Ron, 23 years old, at si alias Ren, 48 years old. Ang mga nasabing drug suspects ay nabasahan ng kanilang mga karapatan sa wikang kanilang naintindihan at ito ay pansamantala kulong sa detention facility ng PDEG SOU NCR habang hinahanda ang mga kasong maaring ipataw laban sa kanila. Samantalang dinala naman sa PNP Forensic Group sa Camp Crame ang mga nakumpiskang iligal na droga para isailalim sa forensic laboratory examination. Ang nasabing operasyon ay nakuhanan at nai-record sa pamamagitan ng body-worn camera. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero na nasa screen. Para sa serbisyo nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa ilegal na droga mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolman Justin Mamolo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Mamolo. 3 hold-upper sa isang vape shop sa Valenzuela ang timbog sa follow-up operation ng Valenzuela City PNP. Nakatutok sa balitang yan si Corporal Sheena Marita po. Arestado ng Valenzuela Police ang 3 sa 6 na hold-upper makalipas lamang ang ilang oras matapos manloob sa isang vape shop at tumangay ng mahigit 2.4 milyon ng mga produkto at pera sa Del Rosario Street, Barangay Marula sa Valenzuela City. Kinilala ang mga ito na sina Hermoso, 37 taong gulang, residente ng Kupang, Antipolo City, Rizal.
Gascon, 38 taong gulang, residente ng 18th Avenue East, Rembo, Makati City, at Fresto, 32 taong gulang at residente ng Villa Silva, Palatio, Pasig City. Naganap di umano ang insidente bandang 1:00 ng madaling araw kung saan pumasok ang mga suspect sa loob ng shop at nagpanggap na customer. Nagulat na lamang ang dalawang biktima nang bigla silang tutukan ng baril at sumunod na nagpasukan na din ang ibang mga suspect sa loob ng tindahan. Kaagad namang bumuo ng Station Focus Investigation Team ang mga operatiba ng istasyon para sa pagtugis sa mga suspect. Sa pamamagitan ng Global Positioning System tracker na nirentahan sa sakyan ng mga suspect ay natagpuan ito ng pulisya kasama ang biktima bandang 3:00 ng hapon sa Harvard Street, Cubao, Quezon City. Ito ay nagresulta sa pagkakadakip ng 3 suspect. Nabawi mula kay Fresto ang mga produkto ng vape na nagkakahalagang 304,800 pesos. Kasalukuyan namang pinaghahanap ang iba pang suspect habang nahaharap naman sa kasong robbery with violence and intimidation ang mga nadakip na suspect. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sheena Marita po, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. Lubusan naman ang kasiyahan ng mga dependents, lalo na ng mga chikiting naging sa naging Christmas party at gift-giving ng Quezon City Police District sa loob ng Campo Karingal. Ibabahagi sa atin yan ni Patrolwoman Katrina Joy Banag. Talaga namang ramdam na ang Pasko sa Christmas party at gift-giving na idinaos sa Campo Karingal sa pamumuno ni Police Colonel Benjamin Ariola, Chief District Community Affairs and Development Division, katuwang ang Asian Christian Charismatic Incorporated. Sa amin, ang araw ng pagbuhos ng iyong biyaya, ng iyong kabutihan, pakikisalamat po noon, aking Pinangunahan din ni Police Major Elvin Balesteros na nagbigay naman ng paunang mensahe sa nasabing aktibidad. Welcome po sa Christmas party and gift giving with the PNP Dependents in partnership with Asian Christian Charismatic Incorporated. Ngayon po ay nagbibigay po sila ng ngiti sa inyong mga anak at pagpapasalamat po sa isang buong taon. Pag-iingat ng ating Panginoon at narito po tayo. At sana po sa mga susunod pang pagkakataon ay makapaghatid pa po kayo ng kaligayahan sa mga anak po ng kapulisan, lalo na po sa mga personal po ng Quezon City Police District. Dinaluhan ng mahigit 300 chikiting ang nasabing aktibidad na may edad 4 pataas. Kitang-kita sa mga mata ng mga chikiting ang saya at excitement kung kaya't sila ay game na game sa mga palaro ng mga life coaches. Yun ay, sabihin kasalanan, very good si ate, nakikinig. Eh yung kulay red, ano ibig sabihin? Dugo ni Cristo. Nagbigay din ng mga school supplies at food packs na nagbigay ngiti sa mga bata, pati na rin sa kanilang mga magulang. Laking pasasalamat din ng Asian Christian Charismatic Fellowship sa suporta na ibinigay ng PNP sa kanilang programa. Sa ating District 5 na sumuporta sa amin para sa ating gawain ngayon sa mga dependents ng PNP dito sa Quezon City. Ang sa amin po ay malugod kami nagpapasalamat. At ang dalangin po namin ay patuloy na magampanan namin ang aming gawain at patuloy na sa mga susunod na buwan ay accommodate kami ulit upang sa ganon matutukan namin maturuan ng mga bata patungkol sa kung ano ang nais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nagbigay din ng kanilang pasasalamat ang mga magulang at mga bata na dumalo at nakiisa sa nasabing aktibidad. Maraming salamat po sa pag-invite sa mga bata dito sa Campo Karingal. Nag-enjoy po sila. Salamat po sa masarap na food saka sa giveaways. Thank you po. Saka lahat po ng pagsasaya na binigay po ng mga ating kapulisya. At sana po magbibigyan niyo po kami uli ng bagong pagbiyayaan, saka po lagi pagkain. Salamat din po sa pagkain na binigay niyo. Kami po ay malusog, saka po kami po ay nabusog. Thank you po.
Mula dito sa Campo Karingal, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Katrina Joy Banat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman o Patrolwoman Banat. Sa patuloy na pagtugi sa mga kilalang most wanted carnapper sa buong bansa, isang wanted person naman ang kalabosan ng PNP Highway Patrol Group sa kasong karnaping sa Daraga Albay. Patrolman Mark Roland Feliciano, ibalita mo. Arestado ang isang lalaki sa Barangay Balaguer, Daraga Albay sa ikinasang manhunt operation na pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 5 sa pangunguna ni Police Major Joselito Iquila at sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Lieutenant Colonel Joel L. Mendoza kasama ang Daraga Municipal Police Station nitong nakaraang araw ng ika-6 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Arestado si alias June Madrigal, 15 taong gulang, isang helper at residente ng Daraga Albay sa bisa ng isang warrant of arrest sa kasong karnaping o mas kilala sa tawag na Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 na nilagdaan noong November 24, 2023 ni Honorable Jose Pocholo Rosas del Rosario, presiding judge ng Family Court Branch 2, Daraga Albay. Ang operasyong ito ay bunga ng mas pinaigting na operasyon kontra kriminalidad alinsunod sa 5 focus agenda ng Hepe ng Pambansang Pulisya, Police General Benjamin C. Acorde Jr. at sa pagpapaigting ng anti-carnapping operation sa nasabing rehiyon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Highway Patrol Group sa iba't ibang mga PNP territorial units sa Region 5 para sa patuloy na pagpapaigting na pagtugis sa mga kilalang most wanted suspect at sa pagpapatupad ng anti-carnapping operation sa nasabing rehiyon. Samantala ang akusado ay pansamantalang nasa pangangalaga ng DSWD. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel, The Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Miyembro ng Communist Terrorist Group na isa ring number 2 most wanted person sa Western Visayas at 3 iba pang kasapi ng CTG ang nasakote ng mga kapulisan ng Police Regional Office 6 sa Tigbawan, Iloilo. Patrolman Brent Marks Ngayaan sa report. Matagumpay na naaresto ng kapulisan ng Police Regional Office 6 ang isang mataas na membro ng Communist Terrorist Group na itinuturing na second most wanted person sa Western Visayas kasama ang 3 iba pang kasapi ng CTG sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo noong ika-7 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang top 2 most wanted person na akusado ay kinilala sa 3 alias na alias Mig, Joan at Ronron na naaresto ng pinagsamang mga tauhan ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang RMFB 6, City Intelligence Unit ng ICPO, Tigbawan Municipal Police Station, Miagao Municipal Police Station at ng 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company bandang alas 12 ng hapon sa nasabing barangay. Ayon kay Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, Regional Director Pro 6, ang pag-aresto ay sinigawa sa bisa ng warrant of arrest sa mga kasong attempted murder, double destructive arson at multiple attempted murder na inisyu ni Irene Banzuela Didulo, Presiding Judge, RTC Branch 67, direct assault with attempted homicide na inisyu naman ni Honorable Susan Medina Alcantara, Presiding Judge, 15th MCTC Gimbal, Iloilo, at isa pang multiple attempted murder na inisyu naman ni Honorable Nelita Jesusa A. Bacaling, Branch 72 Gimbal, Iloilo, na may mga inirekomendang piyansa. Ayon pa kay Police Brigadier General Villaflor, naaresto din sa naturang operasyon ang 3 pang iba pang miyembro ng CTG na kinilalang sina alias Filomera, alias Fe, alias Manuel na nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Sa kasalukuyan, lahat ng naarestong individual ay nasa custodial facility ng Tigbawan Municipal Police Station para sa karagdagang legal na proseso upang harapin ang kanilang mga kaso. Samantala, binigyang diin ni Police Brigadier General Villaflor ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa matatag na kooperasyon ng mamamayan upang masugpo ang kriminalidad at insurhensya sa rehiyon para sa minimithing kapayapaan at kaunlaran. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan.
Halos 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa matagumpay na bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10 sa Kanituan, Cagayan de Oro City. Kalaboso naman ang magkasintangang sospek. Magbabalita si Patrolman Edwin Baris. Aabot sa 1.7 milyong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam sa magkasintahan sa ikinisang bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 10 nitong alas 2:45 ng hapon sa Zone 9 PN Roa Subdivision, Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Itong ika-6 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng otoridad ng mga sospek na magkasintahan na si alias Manang, 46 anyos, at alias Muhammad, 48 anyos at pawang residente ng Jandor, Barangay Opol, Misamis Oriental. Nakuha mula sa mga sospek ang 3 malaking pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 250 grams na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos, isang Vivo Android phone, isang pouch, isang wallet, isang brown paper bag, isang itim na Mitsubishi Montero at 3 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 511 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Sa balitang good deeds naman, nagbigay tulong sa isang homeless na kababayan natin sa Laguna Lake Highway, C6 Taguig City, ang mga tauhan ng 9th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force ng NCRPO. Yan ang kwentong inalam ni Patrolwoman Evelyn Lumabi. Tunay ngang ang mga kapulisan ay walang pinapalagpas pagdating sa pagbibigay ng serbisyong publiko sa ating mga kababayan. Mula sa 9th Mobile Force Company, sa pangunguna ni Police Staff Sergeant Reynan G. Magsalang at sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain D. Marvin L. Suwayban, ang company commander ay nagpakita ng kagandahan ng loob sa ating kababayan na nakatira sa lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantawid groceries. Hindi maipinta ang tuwa at ngiti sa kanyang mukha dahil sa kabila ng kanyang sitwasyon ay nariyan pa rin ang mga kapulisan na handang tumulong sa anumang oras. Gayunpaman, ang Regional Mobile Force Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Mario P. Malana, ang kasalukuyang Force Commander, ay laging nariyan at hindi mapapagod sa pagbibigay ng malasakit sa ating mga kababayan. Mula rito sa RMFB and CRPO, sa pamumuno ni Police Colonel Mario P. Malana, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lumabi. Wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination ng Samar PNP sa Barangay Inuragyao, Santa Margarita, Samar. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Rogelio Vistas. Arestado ng mga otoridad ang isang wanted person sa kasong paglabag sa RA 7610 sa Barangay Inuragyao, Santa Margarita, Samar. Naaresto ang akusado bandang alas 2 ng hapon ng mga tauhan ng 1st Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Santa Margarita Municipal Police Station at 804th Maneuver Company RFMB 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na 80,000 pesos. Ang akusado ay dinala sa 1st Samar Provincial Mobile Force Company para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Rogelio Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Pinangunahan naman ng Valley Cup ang 3rd Transformational Fun Run na ginanap sa Cagayan State University, Carig Campus. Nakisa dyan ang ating ka-PNN Patrolman Eduardo Balawag. Pinangunahan ng Valley Cups kasama ang Regional Advisory Groups for Police Transformation and Development ang 3rd Transformational Fun Run na ginanap nito lamang Disyembre 9 taong kasalukuyan sa Cagayan State University, Carig Campus.
dinaluhan ang aktibidad ng mga kalahok mula sa law enforcement agencies, academic institutions, national government offices, local government unit at private organizations na may temang Sustaining Breakthrough for a Safer Cagayan Valley Community. Layunin ng programa na palakasin ang ugnayan at pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at pamayanan para sa isang payapa at tahimik na lambak ng Cagayan. Maliban dito, pinapakita din dito ang kahalagahan ng pisikal na aktibidad sa kalusugan sa bawat mamamayan. Maganda po itong ginagawa po para sa ano din po natin, sa health po natin bilang mga pulis po. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Christopher C. Birong, Regional Director ng Police Regional Office 2, na ang Transformational Fun Run ay nagsisilbing paalala na kaya ng nagkakaisang komunidad, akademya, lokal na pamahalaan at kapulisan na mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa pamayanan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Umarangkada naman ang Anti-Violence Against Women and Their Children lecture ng RP Cadu 3 on ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 sa Santiago Elementary School ng Lubao, Pampanga. Magbabalita si Corporal Giselle Rivera. Tuloy-tuloy na umaarangkada ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 sa pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa mga mag-aaral ng Santiago National High School dito sa Lubao, Pampanga. Pinangunahan ito ni Police Major Raquel M. Pagnas, Assistant Chief ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 3, katuwang ang mga butihing guro sa paghahatid ng kaalaman. Tinatayang 20 daang aktibong mag-aaral ng Santiago National High School ang naging tagapakinig sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 lecture o RA 9262. Ibinahagi ni Mrs. Lori Ann Bautista ang magandang maidudulot ng nasabing batas. Ang pagkakaroon po ng symposium ngayong araw ay nagkakaroon ng 3 magandang maidudulot. Una, magiging aware po yung mga bata. Hindi lang po yung mga bata, pati po yung mga parents and most especially the barangay and the community po. Second is maging responsible sila sa kanilang mga actions, yung pwede at hindi po pwedeng gawin. And lastly is to eliminate po ang violence against women. Ipinaabot ng mga estudyante ang kanilang kagalakan at pasasalamat sa ating mga kapulisan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa buong team ng PNP. Dahil binigyan nyo po kami ng kaalaman sa mga batas na gagawa ng ating mga kababayan. Kaya nagpapasalamat po ako ng taos-pusong pasasalamat sa buong team ng PNP. Inuulit ko po, maraming salamat po at marami po kaming natutunan. Thank you po. Sinisiguro ng RP Cadu 3 ang patuloy sa pagpapatupad ng tungkulin at maging magandang ehemplo sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan dito sa gitnang Luzon. Mula dito sa Lubao, Pampanga, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Samantala, dumako naman tayo sa Bicol Region. Top 5 municipal most wanted person ng Tigaon, Camarines Sur na may kasong 5 counts of rape ang timbog sa naging operasyon ng Tigaon PNP sa Tigaon, Camarines Sur. Ibabalita yan ni Patrolman Rodel Grecia. Arestado ang rank 1 municipal most wanted person ng Tigaon, Camarines Sur sa isinagang manhunt Charlie Operation ng pinagsamang operatiba ng Camarines Sur PNP sa sitio Pinilipigan, Barangay San Rafael, Tigaon, Camarines Sur nito lamang Disyembre 10 taong kasalukuyan. Ayon sa Tigaon PNP, ang akusado ay isang 63 anyos na lalaki may kinakasama at residente ng nabanggit na lugar. Naresto ito bandang alas 2:30 ng hapon ng pinagsamang operatiba ng Tigaon Municipal Police Station at Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa bisa ng Warato Bares sa kasong 5 bilang ng panggagahasa o rape na walang inirekomendang piyansa. Ang nasabing akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Tigaon MPS para sa kakulang disposisyon at dokumentasyon.
Dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Rodel Grecia, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Grecia. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng marijuana ang matagumpay na binunot at sinunog ng mga operatiba ng Benguet PNP sa Kibungan. Ang balita mula kay Patrolman Joven Silawan. 2,200,000 halaga ng marijuana ang nadiskubre sa isinagawang marijuana eradication ng mga otoridad sa sitio Sakaang Madaymen, Kibungan, Benguet nito lamang ika-9 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga operatiba ng Kibungan MPS, PDEU-PIU, Benguet PPO at PIDEA CAR na nagresulta sa pagkakadiskubre sa 2 plantasyon ng marijuana na may humigit kumulang 11,000 piraso ng marijuana plants sa isang communal forest na may standard drug price na 2,200,000. Agad naman binunot at sinunog ng mga otoridad ang nadiskubreng marijuana sa naturang lugar. Ang Benguet PNP ay muling nananawagan sa publiko na itigil na ang pagtatanim ng marijuana dahil hindi sila titigil sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga para mahuli ang mga nagtatanim at nag-aangkat ng ipinagbabawal na halaman. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Joven Silawan, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Silawan. Lalaking may kasong murder ang nasakote sa operasyon ng Labo PNP at Amadeo PNP sa Barangay Dalias, Labo, Camarines Norte. Nakatutok dyan si Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Ikaw ay naaresto po sa salang murder. Arestado ang isang lalaki na may kasong pagpatay sa ikinasang manhunt operation ng Labo PNP at Amadeo PNP sa Puruksay sa Barangay Dalas, Labo, Camarines Norte. Kinilala ni Police Major Herculano P. Mago Jr., hepe ng Labo MPS ang akusado sa alias Roy, 47 anyos at residente ng Amadeo, Cavite. Ayon kay Police Major Mago Jr., naaresto ang akusado bandang alas 2:30 ng hapon nang pinagsanib ng mga operatiba ng Labo MPS, Camarines Norte PPO at Amadeo MPS, Cavite PPO sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Labo MPS ang naaresto para sa kaukulang disposisyon. Mula po dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr., alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovendino Jr. Isang barangay kagawad naman ang nahuli sa buy-bus operation ng PIDEA 8 at Leyte PNP sa Barangay Pulahongon, Mahaplag, Leyte. Si Patrolman Sherry Ann Masi sa report. Timbog ang isang barangay kagawad sa kinasang buy-bus operation ng mga operatiba sa Barangay Pulahongon, Mahaplag, Leyte. Naaresto ang suspek bandang pasado alas 5 ng hapon ng mga tauhan ng Mahaplag Municipal Police Station kasama ang Leyte PPO Provincial Drug Enforcement Unit at PIDEA Regional Office 8. Nakumpiska sa suspek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5.8 gramo at nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Masi, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Aktibong nakilahok ang mga miyembro ng Regional Police Community Affairs and Development Unit NCR sa Zumba for a Cause na isinagawa sa Santa Ana Elementary School sa Maynila. Nakindak dyan si Patrolwoman Abigail Dirain. Bigay todo sa paghataw ang mga grupo ng kababaihan sa isinagawang Zumba for a Cause na ginanap sa Santa Ana Elementary School sa Maynila. Pinangunahan ito ng Regional Police Community Affairs and Development Unit ng NCR sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Marlon Banania, Deputy Chief ng nasabing unit. Ang proceeds ng Zumba for a Cause na ito ay mapupunta
sa dalawang teachers na may cancer dito sa paaralan na ito. Nagkaroon ng dance fitness kung saan nakiindak ang mga nanay. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng mga food packs at prizes sa mga napiling nagpakita ng talento sa pagsasayaw. Napakasaya po, nag-enjoy na kami, nakatulong pa, at may take home from PNP. Thank you! Naimbitahan naman ang ating stakeholders na nagbigay ng libreng facial at massage sa mga kananayan upang mapawi ang kanilang pagod. Namahagi din ng IEC materials ang kapulisan tungkol sa anti-illegal drugs kung saan laman nito ang mga kaalaman upang hindi mahikayat sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Labis naman ang pasasalamat ng mga guro ng paaralan dahil ang programang ito ay makakatulong para sa kanilang kasamahan na may malubhang karamdaman. Maraming salamat po sa ating PNP na pumunta ngayon at sumuporta sa aming activities para sa guro na may sakit na cancer. Lumalaban po sila ngayon. Malaking bagay po ang ginawa nyo sa amin na pagtulong po. Malaking bagay po sa aming mga kasamahan na tulungan kami. Maraming salamat din sa mga magulang na pumunta at nakiisa po sa aming activities dito sa Santa Ana. Maraming salamat sa Santa Ana Elementary School sa pag-imbita at tiwala sa amin. Marami ring salamat sa mga magulang na sumuporta dito sa programang ito. Sa mga gustong mag-imbita sa amin, puntahan lang po ang aming page, yung PKG Metro Manila. Kung gusto ninyong magpasumba, narito po ang PKG Metro Manila. Handang sumuporta, handang tumulong na walang kapalit at wala rin pong bayad. Mula dito sa Santa Ana Elementary School, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Dirain. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dirain. Dalawang ginang ang timbog sa PNP drug bust sa barangay Mambaling, Cebu City, kung saan halos 7 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat. Alamin yan sa ulat ni Patrolman Edmerson Lapitan. Himas rehas ang dalawang ginang na suspek sa buy-bust operation ng kapulisan makarang maaresto kasunod ng pagkakakumpiska ng tinatayang nasa halos 7 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa Sitio Puntod, Barangay Mambaling, Cebu City noong Biyernes. Dakong 1:00 ng madaling araw nang mailunsad ang operasyon sa pangunguna ng mga operatiba ng Police Station 11 ng Cebu City Police Office sa pamumuno ni Police Major Jonathan Beethoven and Taneos Station Commander. Kumpiskado sa mga suspek na kinilalang si Judith, 43 anyos ng Barangay Calamba, Cebu City at Beke, 50 anyos ng Barangay Tisa ng Lungsod, ang illegal na droga na tumitimbang ng nasa 1.017 kilo na may standard drug price na 6,915,600 peso. Nabatid ng mga suspek ay kapwa na pabilang sa watchlist ng high-value individual. Sinampahan na ng mga kaukulang reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek na kasalukuyang nasa kustodiya ng naturang istasyon. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Voluntaryo namang nagbalik loob na sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company Headquarters ang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay 8, Pambuhan, Northern Samar. Magbabalik para sa balitang yan si Patrolwoman Sharian Masi. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa 2nd Northern Samar PMFC Headquarters sa Barangay 8, Pambuhan, Northern Samar. Ang voluntaryong pagbabalik loob ay resulta ng porsigidong panawagan at pagpapatupad ng Executive Order No. 70 na mga tauhan ng 2nd Northern Samar PMFC kasama ang 8th Maneuver Company RMFB 8 at 74 Infantry Battalion Philippine Army. Ang nasabing surrendery ay sa ilalim sa debriefing at dokumentasyon para sa kanyang enrollment sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP para sa mga karagdagang tulong na ipagkakaloob sa kanya ng pamahalaan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Wanted carnapper sa Kulasi, Antique ang wala ng kawalap sa mga tauhan ng PNP Highway Patrol Grupo HPG. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano.
Walang palagpa ang isang wanted person ng Barangay Malacanang, Colasi, Antique sa ikinasang Manhunt Charlie Operation ng mga tauhan ng Special Operation Team ng Highway Patrol Group Region 6 sa pangunguna ng Provincial Officer ng HPG Aklan na si Police Lieutenant Reynaldo A. Alamin kasama ang mga tauhan ng Regional Intelligence Unit 6 Provincial Intelligence Team Aklan sa paghuli sa isang wanted suspect na kinilala sa alias na Leonard Maloco, 50 taong gulang at residente ng Colasi, Antique nitong nakaraang araw. Nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong karnaping na nakapaloob sa Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Act of 1972 na nilagdaan ni Honorable Pepito T. Taay, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 7 Calibo, Aklan, na may narekomendang piyansang 120,000 piso. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Regional Highway Patrol Unit 6 sa iba pang PNP territorial units para sa tuloy-tuloy na anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group kontra karnapping at pagtugis sa mga kilalang most wanted suspect sa nasabing rehiyon. Nakapiit muna ngayon sa Highway Patrol Group Aklan Custodial Facility ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap sa korte. Asahan nyo ang mas pinaigting na operasyon ng HPG alinsunod sa 5 focus agenda ng Hepe ng Pambansang Pulisya na si Police General Benjamin Casuga Acorda Jr. na aggressive and honest law enforcement operations. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kakapinyo sa Kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Pediciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Suspect sa panggagahasa sa isang person with special needs ang kalaboso ng mga tauhan ng Eastern Police District. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Jenny May Dolor. Hindi naging madali ang paghuli ng mga kapulisan sa 31 anyos na ito na siyang sospek sa umano'y panggagahasa sa isang babaeng PWD. Napag-alamang nagkakilala online ang biktima at itong sospek na kalaunay naging chatmate hanggang sa nag-meet up sila kung saan dito na hinalay ng sospek ang biktima. Matapos gawin ng sospek ang krimen, nagtago ito. Dahil dito, itinuring na top 5 most wanted ng Eastern Police District ang sospek na kinilalang si alias Moreno. Ika-2 ng Disyembre taong kasalukuyan, nagpasyang makipagkita si alias Moreno sa girlfriend niya na nakilala niya din online. Lingid sa kanyang kaalaman na ang kausap nito na sa pagkakaalam niya na girlfriend niya ay isa palang asset. Matapos ihain ang warrant, dinala sa opisina ng District Special Operation Unit ang sospek para sa kaukulang dokumentasyon. Matapos nito ay agad din siyang itinurn over sa kustodiya ng Mandaluyong City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Eastern Police District, ako po inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Isang babae naman ang hinuli ng mga otoridad dahil sa paglabag nito sa kasong City Ordinance number 730 Series of 2019 o ang Anti-Smoking Ordinance. Magbabalita si Patrolwoman Marimar Magongoy. Isang babae huli sa kasong paglabag ng City Ordinance number 730 S-2019 or Anti-Smoking Ordinance na may criminal case number M-MND-23-02870-CR mula sa presiding judge ng Metropolitan Trial Court Branch 98 ng Mandaluyong City at may bail recommended na 3,000 pesos. Hinuli sa bisa ng warrant of arrest si alias Christine, 23 na taong gulang at residente ng Mandaluyong City. Sa pangunguna ng tauhan ng Warrant and Subpoena Section ng Mandaluyong City Police Station, kasama ang 2nd Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Sa pag-aresto sa nasabing akusado, inihayag sa kanya ang kanyang mga karapatan sa lengguwahe na kanyang nauunawaan. Makalipas nito ay dinala ito sa custodial facility ng nasabing police station para sa kanyang paghihintay ng tamang dokumentasyon. Mula dito sa tanggapan ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Marimar Magongoy, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Magongoy. Kasong murder naman ang kinakaharap ng nakatalang top 8 most wanted person municipal level sa naging operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit. Ang ulat mula kay Patrolwoman Irene De Guzman. Nagsagawa ng manhunt operation ang PNP AKG Visayas Field Unit kasama ang La Carlota Component City Police Station, Provincial Intelligence Unit, Negros Occidental Police Provincial Office, 2nd Provincial Mobile Force Company, San Enrique Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 6 at Special Action Force ng isang matagumpay na pag-aresto sa isang top 10 most wanted sa bayan ng Negros Occidental. Ang akusado ay kinilalang si Leobert Alulo Duana, kabilang ito sa top 8 most wanted provincial level sa kasong pamamaril kay alias Dante noong Hunyo taong kasalukuyan sa barangay Hagimit dahil umano sa away pamilya. Sa bisa ng warrant of arrest na in-issue ng Regional Trial Court 6th Judicial Region, Branch 74, La Carlota City, Negros Occidental, si Duana ay kumakaharap sa kasong murder ng walang kaukulang piyansa.
Ang nabanggit na akusado ay kasalukuyang nakapiit sa La Carlota Component City Police Station Custodial Facility upang ihanda ang kaukulang dokumentasyon bago i-turn over sa korte. Mula sa himpilan ng anti-kidnapping group na may agarang kilos at gawa, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Irene de Guzman, para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Guzman. Sa iba pang aktibidad ng pambansang pulisya, oath-taking ceremony ng 1,086 na mga qualified police applicants naging makabuluhan at matagumpay. Yan ang kwentong hatid ni Police Senior Master Sergeant Mauricio Ruiz. Dinagsa at halos mapuno ang bawat haligi ng NCRPO Grandstand sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, pagkaraang manumpa bilang mga bagong talaga na patrolman at patrolwoman ang 1,086 na qualified police applicants ng NCRPO para sa PNP Recruitment 2023 attrition quota. Nagbigay naman ng pahayag si NCRPO Regional Director Police Major General Melencio C. Nartatis Jr. na siyang may appointing authority kung bakit nang inaasahan na mag-oath taking ay 1,102 ay naging 1,086. Ngayon pa lang, nakitaan na natin sila ng not reporting on time. Remember, you have taken your oath. Right now, you are already the property of the Republic of the Philippines. You are a government-issued machine already, and you will be undergoing training. And then, therefore, you have taken your oath. You are now part of the system. Rin na sa ibang pagkakataon yan, kung inaasahan nyo ay 1,102 ngayon ang magte-take oath, inaasahan ko rin na 1,102 dahil prinoseso na natin dito, gumastos na tayo ng malaking resources, and we would like to obligate itong 2,501 na quota ng Philippine National Police NCRPO. Gusto kong makuha lahat ito. Maraming umaasa na civilian na maging police. At itong NCRPO, marami tayong kailangan na police. Nandyan yung nagretiro na, nandyan yung nag-optional retirement, nandyan yung na-dismiss natin. Madami sila. So kailangan natin ng police to beef up the strength of the Philippine National Police NCRPO. Inaasahan ko yung 1,102 ngayon, pero 16 ang hindi dumating. Kaya ang tinake out natin ngayon, 1,086. Kala ko kanina, 1,083. Pero ngayon pa lang, late na sila or hindi dumating. Ibig sabihin, known to them, parang malasado yung isip, puso at damdamin nila sa pagpasok ng Philippine National Police. So, as the appointing authority, sino yung to give justice to the 1,083 na nandito? Ay sila ang ipapatake out ko. Remember, the taking oath of a person to a government service ay solemn yan. Okay? So kung sino yung nag-take out ngayon, sila. And I am the authority, they are late, they are governed certainly with certain circulars, SOPs, and procedures. How much more pag nakapasok sila, nakapasok sa PNP, naka-graduate, pinayagan natin, malasado. Dito pa lang, set the standard. Isinakatuparan din ang welcome reception rights upang patatagin ang kaisipan at lakas ng pangatawan ng mga bagong talagang pulis. At pagkatapos ng reception rights, binigyan naman ng pagkakataon ni Chief NCRTC Police Colonel Richard M. Aquitania ang mga mahal sa buhay na makapiling ng ilang oras ang mga bagong police trainee ng NCRTC. Wala naman halos mapaglagyan ng kasiyahan ang mga mahal sa buhay na mga bagong talagang patrolman at patrolwoman. Masaya ako kasi yung pangarap ko hindi natupad sa anak ko po natupad. Super masaya. Sobrang saya kami sir kasi unang child namin nagiging police ka rin. Sobrang proud po ako kay Christian Mike La Rosa na boyfriend ko po. Sana mag-ingat ka dyan at lakasan mo ng loob mo.
ang anak ko sana maging mabuti siya doon, makisamang mabuti para walang problema. Wish ko lang po para kay Ninyo Dante na matupad niya pa rin ang mga pangarap niya sa buhay. And makompleto kami next year with... Masaya po dahil natupad niya yung pangarap niya. Ang mga bagong police trainee ng NCRTC ay sasailalim sa 6 na buwan na pagsasanay sa internal security operation at academics upang mas maging epektibo ang serbisyo publiko ng mga ito. Like and follow Police News Network! Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. At sa ngalan po ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Mario P. Malana. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Ruiz. Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS training ang pinangunahang isinagawa ng himpilan ng Sapian Municipal Police Station sa Capiz upang mas maging equipped sa kanilang pagbibigay serbisyo sa publiko. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Julio Sam Acad. Nagsagawa ng one-day Barangay Peacekeeping Action Team training ang mga tauhan ng Sapian Municipal Police Station mula sa 10 barangay ng bayan ng Sapian nito lamang kasampu ng Desyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan at itinaguyod ng Sapian MPS sa pangunguna ni Police Lieutenant Mary Chris de la Cruz, Officer in Charge, na sinuportahan ng local government unit, mga barangay officials ng Sapian, Pastor Noriel Aliano, Kasimbayanan Faith Based Volunteer at MDRRMC. Itinuro ng mga kapulisan ng Sapian MPS ang tungkulin at responsibilidad ng BPATS member tulad ng First Responder and Crime Scene Preservation, Traffic Management and Control, Disaster Preparedness and Emergency Response, Arresting Techniques, Basic Patrol Operation at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang aktibidad na ito ay nagpapakita ng mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan ng mga miyembro ng BPATS upang magsilbing katulong ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po yung Police News Network Correspondent, Patrolman Julio Sam Acad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Acad. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorde Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagatagoy ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanes. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Simoy ng hangin nag-iiba, kulay na tahanan, pusong nagmamahalan, sana'y laging ganyan. Gagandahan ay sumasaya pagkat dumating na araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman ng kapulisan, Pasko
Kapay ng lahat, inyong maaasahan. Lusay na lang yan. Kadamdaman ay sumasaya pagkat dumating na. Ang araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y pinagdiriwang. Si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko na naman, sama-samang pamilya, sa hag ng Noche Buena. Bagong taon, may bagong pag-asa. Kadamdaman ay sumasaya pagkat dumating na. Araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y pinagdiriwang. Si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko naman, araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y pinagdiriwang. Si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko naman, araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y pinagdiriwang. Si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko naman, araw ng Pasko'y pagmamahalan. Saan man sa mundo'y pinagdiriwang. Si Jesus dumating at isinilang siya ang dahilan. Pasko naman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.